Ito ang latest trendy. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang matapos ang tila pagbabanta sa mga supporters ng TVJ na kung sino man ang tatawag sa 8 Bulaga na fake Bulaga ay kakasuhan daw di umano ni Attorney Maggie Garduque. Ito ang isa sa balitang inilahad ng mga netizens na hindi makapaniwala ang marami sa kanila na idadaan raw sa kasuhan na pamunuan ng Tape Incorporated ang sino mang tatawag sa kanilang programang fake Bulaga. Tila OA na raw ayon pa sa mga netizens ang naging hakbang di umano na ito ng Tape Incorporated, lalo't alam raw nila sa kanilang mga sarili na makuha raw man nila ang grabbing at trademark ng 8 Bulaga. Ang TVJ pa rin ang kinilalang legit tower cuts ng maraming solid tower cuts sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang inaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka-trendy, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest trending na balitang i-upload namin. At yun na nga, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang inalmahan ng maraming solid double cuts ang naging banta di umano ng lawyer ng Tape Incorporated na walang iba kundi si Attorney Maggie Garduque. Nakakasuhan raw nila ang lahat ng mga Pilipinong tatawag sa 8 Bulaga na fake Bulaga. Halos hindi makapaniwala ang marami sa ating mga kababayang Pilipino sa balitang kumakalat ngayon kung saan tiniyak ng abogado ng Tape Incorporated na walang iba kundi si Attorney Maggie Garduque na kung sino man ang tatawag sa 8 Bulaga ng mga halusos na fake Bulaga ay kakasuhan na nila. Viral ngayon sa mundo ng social media ang balitang inilabas na abante sa kanilang official website kung saan idedemanda na ng Tape Incorporated ang sino mang tatawag sa non-TV program na fake Bulaga. Ayon pa sa naging post mula sa Abante News Online, quoted, Tape Incorporated, idedemanda ang mga tumatawag ng fake Bulaga sa 8 Bulaga. Nakausap namin ang legal counsel at spokesperson ng Tape Incorporated na si Attorney Maggie Abraham Garduque kaugnay sa inilabas na Certificate of Renewal of Registration ng Intellectual Property Office of the Philippines na nagsasabing mananatili ang trademark ng 8 Bulaga sa nasabing kumpanya hanggang June 14, 2033. Ang nasabing document ay pirmado ni Bureau of Trademarks Director Jesus Antonio Ross. Sabi ni Attorney Maggie, nakuha nila ang nasabing document noong August 4. This renewal is a testament that Tape was and remains the registered owner of the trademark 8 Bulaga, lahad ng abogada. Ang titulong 8 Bulaga ay mahigpit na pinaglalaban ng Tape Incorporated at ng TVJ o nina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Kung matatandaan, nag-file ng copyright infringement complaint ang TVJ laban sa Tape Incorporated para sa titulo ng noontime show na yun na umeere pa rin sa GMA7. Sabi nga ni Joey, siya ang nakaisip ng titulong 8 Bulaga noong 1979 nang simula nila ang nasabing noontime show. Samantala, inusisa rin namin si Attorney Maggie ngayong hawak na nila ang nasabing trademark document, nangangahulugan bang hindi na sila magpapalit ng title ng kanilang noontime show? Yes, as part of right of ownership of trademark, it has the exclusive right to use it kasi Tape will continuously use 8 Bulaga and EB has the title of the show. Pahayag ng abogada. So hindi na sila pwedeng tawaging fake Bulaga. For me, no one has the right to call Tape's show as fake Bulaga. It is the registered owner of the name and logo of 8 Bulaga. It is the one using it in its show for the past 4 decades and up to now, so it cannot be the fake Bulaga. In fact, we will file all legal actions to all who are calling fake Bulaga. Pahayag pa ni Attorney Maggie. End quote. Matapos ang naging balitang ito, naglabas ang kani-kanilang reaksyon sa comment section ang maraming solid double cuts sa naging pagpapahayag ni Attorney Maggie Garduque na seseryosohin na nila ang pagkakaso sa lahat ng mga tatawag sa 8 Bulaga na fake Bulaga. Kanilang pinaninindigan na ngayon nasa Tape Incorporated na raw ang buong pagmamayari ng trademark, logo at titulo ng 8 Bulaga. Lahat raw na tatawag na hindi ito tunay o fake Bulaga ay dedemanda na nila. Tila ilan sa ating mga
kababayang Pilipino ang patuloy na hindi makapaniwala sa nasabing balitang ito. Ngunit ito ay pinatotohanan ng veteran lawyer at SAFE Incorporated Legal Counsel na walang iba kundi si Attorney Maggie Abraham Garduque. Kumpirmadong kinuyog ng maraming Dabarkads online ang legal counsel ng SAFE Incorporated na walang iba kundi sa Attorney Maggie Abraham Garduque nang ipag-utos ito sa Intellectual Property Office of the Philippines na i-deny ang application ng Tito Vic at Joey para sa registration ng trademark ng longest running noontime show na Eat Bulaga. Sa nasabing sulat na kanilang ipinadala sa IPO Philippines, tila hindi raw alam ni Mr. Tuviera na kasama siya sa aplikasyon ng TVJ noong February 27, 2023. Kaya't ngayon pa lamang raw ay mabuti nang i-deny ng IPO Philippines ang application for registration ng TVJ para makuha na nila ang Eat Bulaga sa kamay ng pamilya Halusos. Ngunit dito na bumelta ang marami sa mga solid Dabarkads nang nakapansin ng butas sa di umano'y letter na ipinadala sa pamilya Halusos sa direktor ng Bureau of Trademarks. In the past few months nga raw sa agawan ng pangalan ng Eat Bulaga ng SAFE Incorporated, hindi raw mai-deny na kahit pinabura ng IPO or Intellectual Property Office of the Philippines, ang pamilya Halusos na sa TVJ pa rin ang suporta ng marami sa ating mga kababayang Pilipino. Sa pamilyang kanilang nakaengkwentro, ilang linggo na ang nagdaan. Kaya't huwag raw papakampante ang kanilang rival program at dating producer ng TVJ dahil ayon mismo sa mga manonood, ang tunay na pagkapanalo ay makikita sa suporta ng dami ng mga tao. Kaya naman ang mga pagbabago na nakikita ng mga manonood sa TV5 ay isang business decision lamang. Walang personalan sa pagdating ng pagtatayo ng negosyo dahil ang ninanais lamang di umanong mangyari ng mga negosyante ay mapalago ang kanilang perang ipinuhunan at inilabas sa kanilang ipinasok na negosyo. Makikita naman na parehong panalo ang kumpanya ni MVP at ng TVJ Productions simula pa lang sa pag-ere ng EAT noong July 1. Nagbunga kaagad ang joint venture agreement na kanilang pinirmahan dahil malaking brand names ngayon ang kasama nila bilang sponsors at advertisers ng show nang nagpapasok ng milyon-milyong pera sa programa. Nangako naman din sa kanya ang mga ito na kahit saan man mapunta sina TVJ ay susunod sila dahil alam nilang very well established na ang mga ito sa entertainment industry. Kaya naman nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang inaing at komento sa mundo ng social media. They posted, quoted, "Medyo complicated. Ang kaso kasi ay umiiral na. So I think, ang pagdedemanda ng avoid and null, although ay pinakadapat niyan ay nagpapaapila sa Korte ng Rule of Law na ang dalawang kampo ay magbibigay daan sa kaso. Kunyari, ang paggamit sa pangalan ay pansamantala mo ng i-restrain. Pwede rin ang sinuman sa dalawang kampo ay manahimik muna at ipaubaya sa kampo. Yun, they can appeal the court. Pwede kahit pa ang titirahin ay freedom of expression. Ang freedom of expression kasi na resolution ng korte noon ay pwede rin baliwalain sa pamamagitan ng importanteng bagay gaya ng pagbibigay raan sa ginagawa ng korte. Parang ticket talaga for rule of law. Worldwide ganon. Mas mainam, mas maayos. Kapuso sila pero bakit ganon? Nasaan ang puso? God bless EAT, TVJ at legit Dabarkads. Solid EAT, TVJ at legit Dabarkads kami. Milyon tayong mga Pilipino. Kasuhan mo lahat, abay puno yung kulungan nito. Nag-iisip ka ba, attorney? Kung ayaw kayo tawaging fake bulaga, palitan nyo ang pangalan ng noontime show nyo. Kahit na nakuha nyo pa yung trademark na EB, di nyo makukuha ang puso ng mga taong bayan dahil puso namin nasa TVJ pa rin. End quote. At yun na nga mga ka-trendy. Kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi mo sa video na ito? Huwag kalimutan mag-iwan ng komento sa baba para malaman ko kung ano ang naging reaction mo sa latest at trending na balitang ibinahagi namin. Maraming salamat po.